Ikaw ba ay isang senior na edad 60 pataas o may kilala kang ganito? Isipin mo na lang ang simula ng holiday season na may dagdag na 1,000 sa iyong bulsa. Totoo ito. Isang Christmas cash gift na espesyal na idinisenyo para sa mga senior ang available at mas madali itong makuha kaysa sa inaakala mo. Kung iniisip mo kung paano makuha ang benepisyong ito, manatiling nakatutok dahil ipapaliwanag namin ang lahat ng detalye na kailangan mong malaman. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng malinaw na ideya kung sino ang kwalipikado, paano mag-apply, at kailan aasahan ang pera. Kaya, huwag palampasin ang pagkakataong ito na ipaalam sa iba na maaaring makinabang din. Pindutin ang like button, mag-subscribe, at simulan na natin. Ang holiday season ay kadalasang panahon ng kasiyahan, pagtitipon ng pamilya, at pagbibigayan. Ngunit para sa maraming senior, ito rin ay maaaring maging panahon ng pinansyal na pagsubok. Ang tumataas na presyo, gastusin sa medisina, at pang-araw-araw na gastos ay maaaring gawing pabigat ang mga pista kaysa sa isang biyaya. Dito papasok ang inisyatibo ng gobyerno na magbigay ng 1,000 Christmas cash gift. Isa itong paraan upang magpasalamat sa ating mga mahal na nakatatanda at tiyaking lahat ay makakapagdiwang ng masaya nang hindi iniisip ang gastusin. Maaring tanungin mo, sino ba talaga ang kwalipikado para sa cash gift na ito? Para lang ba ito sa mga low-income seniors? Kailangan ko bang magparehistro? Magandang tanong iyan at tatalakayin natin ito ng detalyado maya-maya. Ngunit una, pag-usapan muna natin kung bakit umiiral ang programang ito. Ang inisyatibo ay pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon ng mga senior citizens sa lipunan. Mula sa pagpapalaki ng pamilya hanggang sa pagbubuo ng komunidad, ginugol ng mga senior ang mga dekada upang hubugin ang mundong ginagalawan natin. Ang cash gift na ito ay isang maliit ngunit makabuluhang tanda ng pagpapahalaga. Paano mo makakamit ang benepisyong ito? Ang magandang balita ay simple lang ang mga kwalifikasyon. Ang mga senior na edad 60 pataas na nakarehistro sa kanilang lokal na Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, ay kwalipikado. Ang pagpaparehistro ay isang pangunahing kinakailangan, kaya kung hindi ka pa nakarehistro, huwag kang mag-alala, ipapaliwanag namin ang proseso. Karaniwan, kailangan mong dalhin ang isang balidong patunay ng paninirahan, at birth certificate sa iyong lokal na OSCA. Kapag nakarehistro ka na, opisyal ka ng bahagi ng programa para sa mga senior citizens na nagbibigay daan hindi lang sa cash gift na ito kundi pati sa iba pang benepisyo tulad ng diskwento sa kuryente, groceries, at transportasyon. Maaaring magtanong ang ilan, paano kung nakarehistro na ako pero wala pa akong natatanggap na update tungkol sa cash gift na ito? Paano ko ito makukuha? Dito mahalaga ang pagiging updated. Ang mga lokal na pamahalaan, LGUs, ay madalas na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa distribusyon ng cash gift. Ang mga anunsyo ay ginagawa sa mga barangay office, community center, o kahit sa social media. Gawin mong ugali ang mag-check sa iyong barangay o OSCA para sa mga update. Maaari mo ring hilingin sa iyong mga kaibigan at pamilya na tulungan kang maging updated. Pwede silang mag-monitor ng mga anunsyo online o samahan ka sa iyong lokal na OSCA office. Ngayon, pag-usapan natin ang aktwal na proseso ng pagkuha. Kapag ikaw ay kwalipikado na at ang schedule ng distribusyon ay inanunsyo na, madali na ang susunod na hakbang. Karaniwan, kailangan lang ng mga senior na ipakita ang kanilang Senior Citizen o OSCA Registration Card at isang balidong para sa verifikasyon. Sa ilang kaso, maaaring kunin ng representante ang cash gift para sa mga bedridden o disabled na senior. Kakailanganin nito ang isang authorization letter at balidong ng representante. Ito ay isang simpleng proseso na idinisenyo upang matiyak na ang tulong ay maibibigay sa mga talagang nangangailangan. Ang timing ay isa pang mahalagang aspeto. Karaniwan, ang distribusyon ng cash gift ay nagsisimula tuwing Disyembre, eksakto bago magpasko. Gayunpaman, ang schedule ay maaaring magkaiba depende sa iyong lokal na pamahalaan. Ang ilang LGUs ay maaaring magsimula ng mas maaga, habang ang iba naman ay maaaring mag-extend ng distribusyon hanggang Enero upang maserbisyuhan lahat. Kung hindi ka sigurado sa schedule, huwag mag-atubiling magtanong sa iyong barangay o OSCA representatives. Tandaan, mas maagang magtanong, mas maiiwasan ang mga abala. Habang ang 1,000 ay maaaring mukhang maliit para sa ilan, ito ay malayo ang mararating para sa mga senior na may limitadong budget.
Isipin mo na lang na makabili ng dagdag na groceries, makapaghanda ng masaganang hapunan, o makabili ng maliit na regalo para sa mahal sa buhay. Ang programa ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagdadala ng karagdagang saya at dignidad sa buhay ng mga senior tuwing holiday season. Isang paalala na sila ay pinahahalagahan at inaalagaan kahit sa panahon ng hamon. Pero paano kung makaranas ka ng problema sa proseso? Halimbawa, baka wala ang pangalan mo sa listahan kahit nakarehistro ka na o may kalituhan tungkol sa schedule ng pagkuha. Huwag magpanik. Hindi ito bihira at may mga paraan upang malutas ito. Simulan sa pakikipag-usap ng direkta sa iyong lokal na OSCA o barangay officials. Maaari silang magbigay ng gabay kung ano ang mga susunod na hakbang. Sa ilang kaso, maaaring kailanganin ang pagsusumite ng karagdagang dokumento o paglilinaw. Ang pagiging matiyaga ay mahalaga, kaya huwag sumuko kung makaranas ng balakid. Mahalagang banggitin na ang cash gift na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap upang suportahan ang mga senior citizens sa Pilipinas. Bukod sa programang ito, ang mga senior ay may karapatang makatanggap ng iba pang benepisyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Kabilang dito ang 20% na diskwento sa mahahalagang produkto at serbisyo, exemption sa value-added tax, IVA, libreng serbisyong medical at dental sa mga pampublikong pasilidad, at kahit buwan ng social pension para sa mga indigent na senior. Kung ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay hindi pa lubos na nakikinabang sa mga benepisyong ito, ngayon na ang tamang panahon upang magsimula. Kaya, ano ang pwede mong gawin ngayon upang matiyak na ikaw o ang mahal mo sa buhay ay makakatanggap ng cash gift na ito? Una, alamin ang iyong status ng pagpaparehistro sa OSCA. Kung hindi ka pa nakarehistro, kunin ang kinakailangang mga dokumento at pumunta sa iyong lokal na OSCA office. Kung nakarehistro ka na, bantayan ang mga anunsyo mula sa iyong barangay o lake. Ipaalam din ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang matulungan ka nilang manatiling informed. Tandaan, mas mabuting maging maagap kaysa maghintay hanggang sa huling minuto. Panghuli, huwag nating kalimutan ang lakas ng komunidad. Kung ikaw ay isang mas nakababatang miyembro ng pamilya na nanonood nito, maglaan ng oras upang tulungan ang mga senior sa iyong buhay. Tulungan silang magparehistro, mag-check ng mga update, o samahan sila sa pag-claim ng kanilang cash gift. Minsan, ang kaunting suporta ay maaaring makagawa ng malaking kaibahan. At para sa mga tech-savvy na senior, huwag mag-atubiling gumamit ng social media o online platforms upang kumonekta sa iba at manatiling updated. Bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito, ano ang gagawin mo sa dagdag na 1,000 ngayong Pasko? Kahit ito'y para makabili ng espesyal na bagay para sa sarili, magpasaya ng pamilya, o itabi para sa hinaharap, ang cash gift na ito ay isang napakagandang pagkakataon upang gawing mas maliwanag ang holiday season. Huwag palampasin ang pagkakataon na makuha ang nararapat sa iyo.